Magandang araw mga kabayan. Abay, may bago na naman itong pasabog itong si Ping Lacson. At sinasabi niya na posibleng mayroon daw po sa kanyang mga kapwa-senador na nakatanggap ng 25% share. Sana all, no? Yan daw po ay parte ng kanilang pagiging sponsor ng insertion. Ito ba sa flood control o sa lahat ng mga proyekto ng DPWH? Anyway, pag-uusapan po natin yan. And of course, no, itong si Bini Abante ay talagang gigil na gigil kay Mayor Magalong. Ang nababakla ata itong si Bini Abante kay Mayor Magalong, no. And si Valeriano po ay nagkautal-utal sa kanyang mga interview at nagkunwaring bingi-bingi. Yan talaga, no. Mahilig magkunwari ang mga ito. Yan po yung ating pag-uusapan, pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito, mga kababayan po natin. So, let's go. Unahin po natin itong si Valeriano muna tayo, mga kababayan po natin, no? Dahil sa kanyang interview dito po kay Pinky Web, abay mukhang nagkautal-utal nga po itong si Congressman Valeriano ng Manila sa mga tanong sa kanya, lalong-lalo na po kung kaya po ba nila ipatawag itong si Saldico at kaya po ba nilang ipatawag itong mga kongresista na kapwa po nila na involved po dito sa mga anomalya na flood control project. Billion, trillion ang pinag-uusapan. Sige, pakinggan natin to. Investigation ng TRICOM. Expected po namin magsimula yan within 2 weeks. If possible, the earliest is Wednesday po. Wednesday? The earliest is Wednesday next week, or the latest is maybe Monday to Tuesday next week. Got it. Thank you, sir. There are concerns, Congressman, that has been raised, basically saying, how can the House investigate its own when there is speculation that some House members are allegedly involved, as there are 67 daw po na, at least 67 members that are also contractors. Yan po, nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Hindi ho ba may conflict of interest dito? I think there's no problem with the Congress investigating that flood. No problem daw po kasi dahil dyan, kaya kasi nilang linisin yan. Kaya syempre, sabihin talaga nila na no problem kasi ang kasamahan dyan sa nila, no, yan po yung mga involved, mga kababayan. So, no problem kasi kaya nilang linisin eh. Diba? Sige, tuloy natin. Project. Once and for all po, hindi lang naman congressman siguro yung tinuturo nila, meron din po mga private contractor and even the DPWH or kung meron mga iba pang stakeholder na involved dito. Alam mo, mukha pala nito ni Valeriano, hindi na pagkatiwalaan. Kami naman po sa TRICOM, pag nakita namin na may liabilities yung congressman, it's either you explain yourself or ipasa kagad namin sa independent body for them to investigate or file charges. Ano po namin, ipasa po namin sa ombudsman of the proper authority. Kung natatandaan nyo po, during the last SONA, meron kaming congressman nga na nanonood lang ng isabong yung leadership. Binigyan kagad siya kinastigo kagad siya, tinanggalan. Kinastigo. Tinanggalan naman sa committee. Siya kagad ng committee. So, I still believe na ang Congress po ay hindi naman para mangunsinte sa ganyan mga pangyayari. You have to... Aba, no? Sinasabi niya dito, mga kabayan po natin, ang congressman daw po ay hindi para mangunsinte. Anong ginawa niyo pala sa Quadcom? Hindi ba ay pangungunsinte yun, no? Sa kagustuhan ninyo na mapakulong si President Duterte. So, paano pala yung ginawa niyo po sa Committee on Code Governance? Di ba pangungunsinte yun? Dahil ang inyong target ay makusahan si Vice President Sara sa kanyang confidential fund. Di ba pangungunsinte yun? Dahil yun ay kagustuhan ni Tambaloslos. Remember, ma'am, halos lahat ng tao nakatingin ngayon. At kung yan yung tatawagin natin parang lutong Macau, nakakayari po ang Congress niya. Kaya siguro... Namin mo na rin na lutong Macau. Lutong Macau naman talaga to, Matik. Hindi naman mangyayari yun sa TRICOM. Congressman, meron ho kayong mga binanggit na mga salita na tama ho ba, nakakadiri o nakakasuka, yung pong naging korupsyon dito sa flood control projects? Just personally, sir, kayo ho ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects? Or you knew about it, pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Nagulat po ako. Tama rin yung... Nagulat daw siya. Ang ganda ng tanong, no? Alam niyo po ba na yung mga ganitong klaseng hatian o nagulat kayo na gano'n kalaki? Siyempre, alam niyo po yan. Kita naman natin kung ano mga pinagagawa niya dyan sa Maynila. Kasama po, no, itong si Chihuahua o si Abante. Di ba? Kita niyo naman kung ano yung kanilang pinagagawa.
Oh, alam nga namang hindi nila alam yung hatian. At kung malaki, matik na yan. Nakakasuka, nakakadiri, at Nakakasuka, nakakadiri. Nakakatawa ito si Valerian. lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Yun po talaga ang, I mean, Kunwari, hindi alam yung mga ghost project, you know. that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another Napoles scandal. This is a mother of all Alam mo, napansin ko yung mga nauna itong magsalita, no? Miyembro pa naman ito sa mga committee, mga kababayan. scam. How will you siguro reply, Congressman, doon sa mga magtatanong na kaya nyo bang patawag yung sarili nyong mga congressman? Kaya bang Kaya nyo bang ipatawag ang kapwa congressman nyo Nagbingi-bingian ng puta. dito? Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito? medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba namin, what do you mean, ma'am, again? Bakit bigla naging bingi? Pag sinabing kaya nyo bang ipatawag yung kapwa nyo, congressman, biglang naging bingi. Kaya niyo ho ba, Congressman, sa mga nagtatanong, kaya ba ng TRICOM ipatawag ang kapwa congressman na sabihin po natin, posibleng involved or may questionable participation dito po sa mga flood control projects? At kaya niyo ho bang tanungin ang kailangang mga tanungin? Opo naman, in the first place, mas madali nga silang tawagin kasi andun na sila mismo sa Kongreso. At yung TRICOM po, Sige, tingnan natin yan. Madali daw ipatawag eh. I can assure you, ma'am, and even the public, na wala pong kikilingan at magiging fair po yung investigation. Tandaan po ninyo, yung Quadcom ng 19 Congress, yan din yung medyo accusation before, pero Quadcom! Nako. Kayo din naman yan sa Quadcom na yan. what happened after the Quadcom, lahat naman ang dapat ipatawag, lahat naman ang dapat akusahan, at siguro naman, the result will speak for itself. Maganda yung naging resulta po. And Maganda sa inyo kasi naging pabor, di ba? Natuloy nyo ang impeachment kay VP Sara at the same time, no, napakulong nyo si President Duterte sa dahig. Kasi lahat naman kayo, ang ginawa nyo na lang naman doon is maghanap ng karagdagang sinasabi nyong ebidensya sa AGK. O, di ba? Ginamit pa nga yung AGK issue na yan. Kinail pa yan sa ICC ng kalaban. O, talagang gano'n ang purpose nyo. this time yung TRICOM, naniniwala po ako sa credibility ng tatlong chairman. One is Congressman Terry Redon, si Congressman Joel Chungwa ng Good Government, at si Congressman Momo ng Public Works. So I believe na tama lang na magsimula. At kami naman kung meron ng independent body na mag-iimbestiga, willing din po namin isubmit mo sa Inilalathala ninyo bilang congressman ang accomplishment report kung saan nakadetalye nga po yung mga proyekto that was funded in your particular congressional district. Hindi ko po alam sa parte ni Congressman Panaligan. It's either hiningi niya yon o talagang nagmo-monitor siya ng flood control project na yun. Pero as far as dito po sa Metro Manila is concerned, wala po kaming report na ganyang hinihingi o may ginagawa regarding sa flood control project. Right. So, lumabas po that Bulacan got the biggest share in Central Luzon sa flood control projects at 44 billion pesos. This is from 2022 to 2025. Again, 44 billion pesos. Ang tanong ko po, paano yung mga congressmen at congresswomen ipapatawag rin po ba ng Bulacan? I believe there are 6 districts and another one, 6 to I 7. think District 1 yung isa. Patatawag po namin sa TRICOM yun. Once and for all, maklear din nila kasi ghost project po yung sa Bulacan, ano? Titignan din namin kung meron silang kinalaman doon sa ghost project na yon or wala. At lahat naman po yan lalabas naman sa TRICOM eh. Imposibleng walang kinalaman yan sa mga ghost project na yan at saka mga substandard na yan.
Hindi pwede na DPWH sila yung nagpapagawa sa mga ganyan. Kasi yung nag-request yan is mga congressman. Diba? So kung sino yung nag-request, matik may kahati yan. Ang sigurado pong mapapatawag namin at dapat na may alam dyan, yung private contractor na nagsagawa ng project Private contractor na naman yung pag-iinitan. na yan. So magturo na rin siya para once and for all. Maklear din po, 300 plus kaming congressman Siyempre, generalization, sabi nyo nga, pag sinabing congressman, lahat kami nadadamay po dyan, di ba? So maganda na rin magsimula yung TRICOM para maituro na rin kung may 3 o 4 na talagang liable dyan sa mga ganyang proyekto. At least names na rin po. Mapangalanan na rin sila. Palagay niyo ho ba si contractor ay maglalakas loob na ituro si congressman or si congresswoman, sir? Yung contractor po kung Magkakaroon po ng lakas na loob? Siyempre, kahit magkakaroon sila ng lakas na loob, delikado yung kanilang magiging negosyo o yung buhay nila. Again, ma'am. Nabingi na naman po. Kapag medyo yung sagot ay delicates, biglang nabibingi po itong si Valeriano. Do you think, sir, that the contractor, sabi mo nga, ipatawag na si contractor at name names. Sa palagay niyo ho ba, kayang pangalanan ni contractor, magkakaroon po siya ng lakas na loob na pangalanan si legislator? Ma'am, definitely, ma'am, yung contractor ng Ghost Project, blacklisted na po yan forever. So, if I were Ang layo ng sagot, no? Ang tanong, kaya na pangalanan ni contractor si congressman? Hindi tinatanong kung blacklisted. Kasi yung blacklisted yan, useless lang naman yan. Eh si Diskaya, di ba, may mga blacklisted siya na company. Kung nag-create sila ng panibago, pasok na naman sa kontrata ng gobyerno. Kasi tatanggapin sila. Kasi may mga kilala na sila sa loob. them, dapat magturo ka na kasi yung company mo tsaka yung pangalan mo talaga ang nasa at stake dito. So dapat lang na magturo na siya dahil kumbaga hindi mo naman dapat i-shoulder mag-isa yan. Kung talagang ikaw lang ang may gawa niyan, malalaman naman din po na Paano contractor lang yung may gawa? Yung pupundo is gobyerno. pero I don't believe na mag-isa lang gagawin ng ng private contractor po. Bobo pala itong congressman na ito eh. Talagang maniniwala ka, no? At talagang hindi ka pala maniniwala na kayang gawin yan ng kontraktor lang. Alangan gagawin ng kontraktor ng sarili niyang pera. Sino yung nagre-release ng pera? DPWH. Sino yung nagre-request? Congressman. O, matik sabit. Dapat ho kaya para sa inyo, ipatawag din si Congressman Edwin Guardiola dahil nga mula Pa yan, CWS. Definitely. Ano na lang po ito, yung 15 private contractor na pinangalanan ni Presidente, baka nga kami po hindi lang 15, baka umabot pa sa 20 po yan. Patatawag po namin lahat yun, yung owner nun. Once and for all, malaman din po namin kung merong kamay ang congressman doon sa mga contractor na yun. Especially po yung 15. Malaman yung congressman, puro nyo ang kakampi. Opo. Si Congressman Zaldico. Yan, magandang tanong. Patatawag din po namin kung nababanggit yung pangalan niya doon sa 15 contractor. Yeah, but SunWest is number 8, sir. Doon po sa ipinakita ni Pangulo, hindi ho ba? Opo. Definitely patatawag siya ng TRICOM. So, yan po, ipapatawag din daw po ng TRICO, mga kababayan po natin. Itong si Zaldico, itong si Guardiola, si Panaligan. Ito po yung mga kasama na ngayon sa mga pinangalanan. So far, 3 pa lang yung kilala nating kontraktor, no? Pero hindi nababanggit pa itong pamilya ni Dong Gonzales, ang congressman, pamilya ni Suarez, pamilya din po ng One Rider Fartiles, si Rods Gonzales, kontraktor din po yan. Si Tambay, hindi ko alam kung may pamilya ang kontraktor o may sarili siyang construction firm, no? So malamang mayroon din yan. So, paano nila ipapatawag ito? At sa dami-dami ng involved sinasabing si Ortiga, mayroon din siyang involvement sa maanumalyang flood control sa La Union. So, napansin ko ngayon, masyado silang tahimik Yung mga dating galit na galit sa kay Vice President Sara, sumasabog sa galit sa issue ng impeachment kay Vice President Sara, mukhang tahimik ngayon. At itong si Bini Abante, imbis na suportahan sana itong si Mayor Magalong dahil whistleblower, no, nagsasabi na may mga ebidensya laban sa mga kongresista na involved dito sa maanumalyang flood control at mga construction ng DPWH, nakakuha nga ng malaking shares, ito pa yung binabanatan ngayon ni Bini Abante. Sir, una po sa lahat, may hamon po kayo kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Can you clarify that, sir? Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo, Kong.
Kahit mga bingi na po yung mga kongresista ng Manila. Kay Yeah, Mayor Manggalo. unang-una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Na sinabi Kapal ng niya na mukha. ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No? Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema na nais-ayon talaga. Linisin daw po nila yung sistema. Paano malinis? Kasama ka dyan, abante sa kailangan linisin. Diba? Ikaw ang kapal ng mukha mo Kasi kung pag-uusapan credibility lang, sino yung dapat paniwalaan ng tao? Si Mayor Magalong kaysa sa'yo, abante. Alo ka na, paupo ka ngayon dahil sa inyong ginawa. No? Pinaupo ka pa nitong si Comelec Chairman George Erwin Garcia. So kung pag-uusapan lang credibility, no, at Mayor Magalong tayo. At kung sasabihin niya na kailangan humingi ng sorry si Mayor Magalong, bakit hihingi ng sorry si Mayor Magalong? Unang-una, wala naman siyang pinangalanan. Bakit kayo umaray? Bakit kayo nasaktan? Bakit kayo umalma nung sinasabi ni Mayor Magalong na ang mga congressman ay involved dito sa mga maanumalyang flood control, no? Kumukuha ng malaking cut dito po sa budget ng DPWH na mga hinihingi nila. Bakit ka nagagalit? Si Richard Gomez, bakit nagagalit? Si Ortiga, bakit kayo nagagalit? Ibig sabihin, di ba? Ayaw nyo na kayo ay mapangalanan. Takot din po sila na maisama dito sa sinasabi ni Mayor Magalong. Kung wala ka namang involvement, bakit ka magre-react? O sinasabi niya, mahigit 300 po sila. O mahigit naman pala kayo 300. O bakit ikaw yung nagre-react? Richard Gomez at iba pa. Bakit hindi nag-react yung buong 300 na mga congressman kung pareho kayo na hindi involved sa anomalyang nakakuha kayo ng mga porsyento sa budget ng DPWH? Matik yun kasi nag-react. Maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng tri-committee, si Terry Ridon, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may, just in case, no? Na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang whistleblower. Kaya may karapatan. Po, mukhang amoy gipitan na naman ito mga kababayan natin. No? Mukhang gigipitin po nila dito si Mayor Magalong at pipilitin na ilabas talaga itong mga pangalan. Pero tama itong desisyon ni Mayor Magalong na huwag ilabas Kasi pag ilabas niya, sigurado masisira siya dito. Kasi pwede nilang imikos-mikos yan. At palabasin na si Mayor Magalong ay sinungaling. Ng Kamara, may karapatan ng tri-committee na ipatawag siya. Kasi nung kung huling... talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam Si Magalong pa yung may tinatago. niya kung sino-sino yung mga yan Hindi sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? Kung kasi itong si Mayor Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na, willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak. Goy, pati tayo dyan. Meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan Oo. Walang tiwala sa'yo si Mayor Magalong abante. Bilang independent commission, wala rin sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya. At sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na... Imposible naman po na hindi alam mismo ng Malacanang, hindi alam mismo ng ilang ahensya ng gobyerno na mayroon sariling confidential fund para mag-imbestiga.
For example, si Bongbong Marcos, mayroon po siyang 4.5 billion na confidential fund. Imposible naman po na siya mismo ay hindi niya alam kung sino ay yung mga kongresista na involved sa construction company. Hindi man sila directly, pero yung pamilya po nila ay nakakakuha ng proyekto doon sa kanyang distrito. Hindi ako naniniwala na hindi alam ng opisina ng presidente. Alam nila yan. Pero kumbaga, baka naayos pa nila kasi malamang karamihan po dito ng mga kontraktor talagang mga kaalyado po nila. Kaalyado po nitong si Bongbong Marcos. Hindi tingnan po natin kung anong gagawin nila kay Mayor Magalong, Abangan natin yan. I think sa Miyerkules ata ang unang pagdinig yan sa TRICOM, Tingnan natin kung ano yung gagawin nila. At siyempre, ako naniniwala na kayang-kaya po sila, lahat ni Mayor Magalong at hindi nila kayang pigain at ibigay itong sinasabi nilang dokumento. Okay, bago tayo magsara mga kababayan po natin, ito po ang sinasabi ni Ping Lacson na posible daw na may mga kasamaan po siya na senador na nakakuha nitong 25% sa pamagitan ng pagiging sponsor ng insertion. Sino kaya sa mga senador ang posibleng involved dito mga kababayan po natin at kaya pangalanan nitong si Ping Lacson. Si Ping Lacson, napansin po natin mga kababayan, hindi siya nagpapangalan basta-basta, pero mahilig lang po siya magbanggit ng mga ganitong klaseng mga issue ba, Kumukuha lang ng issue tapos hindi niya nang pinapangalanan at hindi niya binabanggit kung sino po yung mga involved. So ito, senador na ito, kung mayroon talaga, sabihin dapat nitong si Ping Lacson para malaman din, Kasi siya mismo nasa Senado siya Tapos Mayor Magalong is wala naman sa Kongreso. So, kumbaga, mas malakas siya, kaya niyang proteksyonan ang kanyang sarili. Si Mayor Magalong, paano niya proteksyonan ang kanyang sarili against sa mga magnanakaw ng mga kongresista? Iyan ang mahirap para kay Mayor Magalong. Sige, yan na po muna yung ating update mga kababayan po natin. At para sa ating karagdagang update, huwag kalimutan mag-follow at mag-like sa video ito. Maraming salamat po.